Muli isang mapagpalang araw ng Panginoon sa inyo, mga kapatid at mga bisita natin at sa mga nakakapakinig ng ating live stream. Ang isang araw ay kausap ko yung aking kapatid sa nasa Canada. Mataas daw mga kaso ng COVID sa kanilang lungsod sa kabila ng marami silang bakuna. Ang problema ay tumatanging magpa-injection yung karamihan dahil namimili sila. Meron silang gustong brand ng bakuna na hindi naman available sa lahat. Ito'y kaso ng pag-aalok ng ikabubuti, ngunit tinatanggihan ng marami. Sa spiritual na larangan ay ganito ang ginagawa ng makasalanan sa alok na kaligtasan ng Diyos. Tumatanggi sa kabutihan at bumabalik sa kasamaan na siyang dahilan ng kanilang kapahamakan. Pagpapatuloy natin ang ating serye sa aklat ni Hoseas. Puntahan natin yung magiging teksto natin ngayong umaga sa bahagi ng pagbasa kanina sa talata 1 hanggang 4, Hoseas Kabanata 1, 1-4, and then tatalong tayo sa verses 16 at 17. Hoseas Kabanata 1, talata 1 hanggang 4. Huwag kang magalak, O Israel, huwag kang matuwa, na gaya ng ibang mga bayan, sapagkat ikaw ay naging bayarang babae. Tinalikuran mo ang iyong Diyos, iyong inibig ang bayad sa bayarang babae sa ibabaw ng lahat ng giikan. Ang giikan at ang pisaan ng ubas ay hindi magpapakain sa kanila, at ang bagong alak ay kukulangin sa kanya. Sila hindi mananatili sa lupain ng Panginoon, kundi ang Ephraim ay ibabalik sa Ehipto at sila'y kakain ng maruming pagkain sa Assyria. Hindi sila magbubuhos ng inuming handog sa Panginoon. Di makalulugod man sa kanya ang kanilang mga alay. Ang kanilang mga handog ay magiging parang tinapay ng nagluluksa. Lahat ng kumakain niyon ay madudungisan, sapagkat ang kanilang tinapay ay para lamang sa kanilang gutom. Hindi yung papasok sa bahay ng Panginoon. At sa talata 16 at 17, ang Ephraim ay nasaktan, ang kanilang ugat ay natuyo. Sila ay hindi magbubunga, kahit sila ay manganak. Aking papatayin ang minamahal na bunga ng kanilang sinapupunan. Itatakwil sila ng aking Diyos, sapagkat hindi sila nakinig sa Kanya, at sila'y magiging mga palaboy sa gitna ng mga bansa. Tayo muna'y manalangin. O aming dakilang Diyos, muli Panginoon, kami ay dumadalangin ng iyong pagbibigay, liwanag sa amin ng iyong mga salita. Nawang banal na Espiritu, Panginoon, magpaunawa sa amin ng mga katotohanan narito at kami makinabang at manawagan ng pagsampalataya sa mga wala pa kay Jesucristo ang mga salitang ito nawa. Pinagkakatiwala namin ito sa iyo at ikaw nawa ang maluwalhati, Panginoon, sa mga matututunan namin ito. Ito'y dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Sa nakaraang mensahe mula sa Kabanata 8, tinutok natin sa talata 7 yung ating mensahe na ang kapahamakan ay tiyak na darating sa makasalanan gaya ng katiyakan ng pag-ani ng kung anong itinanim. Doon sa talata ay ihalintulad ng Panginoon sa pagtatanim ng hangin at pag-ani ng ipo-ipo ang ginagawa ng Israel na pagtalikod sa kanyang tipan. Sapagkat sila'y naghahasik ng hangin, sila'y mag-aani ng ipo-ipo. At itinakwil ng Israel ang mabuti at siya'y hahabulin ng kaaway. Sa kabila ng paulit-ulit na pag-abot sa kanila ng Panginoon, ang Israel ay nagpatuloy sa idolatria, sa pagbalik sa ibang mga bagay, sa halip na sa Diyos, sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at sa paghahangad ng kayamanan at pag-asa sa mga tao
laban sa kanilang mga kaaway, sa halip na sa Diyos, sana sila lumalapit. At kaya yung hatol ng Panginoon ay nakaamba na sa kanila. Yung pagsakop sa kanila ng Assyria, at sila'y dadalhin ng mga ito na bihag sa kanilang lupain. Dito sa Kabanata Siyam, iniisa-isa ni Hoseas, yung gaya ng pagbasa natin kanina dito sa Kabanata Siyam, kita natin na iniisa-isa ni Hoseas ang gagawin ng Panginoon na pagpaparusa sa Israel. Sila ay kanyang itatakwil, ang Diyos ay magiging kaaway nila mismo. At sabi sa dulo ng kabanata, itatakwil sila ng aking Diyos sapagkat hindi sila nakinig sa Kanya. Sila ay magiging mga palaboy sa gitna ng mga bansa. At unahin natin na itong pananalitang ito, itong katotohanan na ito, na pagtalikod sa Diyos ang diwa ng kasalanan. Ang makasalanan ay namumuhay na tumatalikod sa Diyos at ginugusto ang kasalanan at ibang mga bagay kaysa sa Diyos. At ang buhay ng makasalanan, batay dito sa sinasabi ng Panginoon sa pananalitang ito, ay walang dahilan na magalak sapagkat siya ay tumatalikod sa Diyos. Merong kapahamakan na kahihinatnan ng pagtalikod sa Diyos. Ito yung mensahe na nais kong kunin natin dito sa ating teksto. Ang buhay ng makasalanan ay buhay na walang tunay na kagalakan dahil sa kanyang pagtalikod sa Diyos. Ang buhay ng makasalanan ay buhay na walang tunay na kagalakan. Walang kaligayahan, walang totoong kaligayahan dahil sa kanyang pagtalikod sa Diyos. Lahat ng tao ay gustong lumigaya, gustong magalak. Kahit yung mga tao na tumatalikod sa Diyos at namumuhay sa kasalanan, sa pagtalikod nila sa Diyos, naghahanap sila ng kaligayahan. At ganyan ang tao, ganyan ang sanlibutan, ang buong sanlibutan, naghahanap ng kaligayahan maliban sa Diyos. Ibig sabihin, hinahanap ang kaligayahan sa ibang mga bagay maliban sa Diyos. Pero yung kaligayahan na tinatamo sa paraan ng kasalanan ay mababaw at panandalian lamang. Kaya ang tunay na kaligayahan ay hindi maaaring matamo ng sino mang nasa kalagayan ng pagkamakasalanan o sa pananalitan ng Ebanghelyo ng taong wala kay Jesucristo at hindi sumasampalataya sa Ebanghelyo. Ang taong wala kay Jesucristo ay hindi kailanman makakatagpo o magtatamo ng totoong kaligayahan. At yan ay katotohanan na itinuturo rito ng salita ng Diyos. Huwag kayong magalak sapagkat kayo'y tumatalikod sa akin. Yun ang sabi ng propesiya, sabi ng Panginoon sa pamamagitan dito ni Hoseas. So tingnan natin ang dalawang bagay. Una, ang kalagayan ng makasalanan ay walang kagalakan. Ang kagalakan ng makasalanan ay walang kagalakan. At ang kahihinatnan ng makasalanan ay kawalang kagalakan, kapahamakan. Ang kahihinatnan ng makasalanan ay kawalang kagalakan o kapahamakan. So una, ang kanyang kalagayan, yung kalagayan ng makasalanan, kawalang kagalakan, walang kagalakan. Sabi sa verse 1, huwag kang magalak, O Israel, huwag kang matuwa na gaya ng ibang mga bayan, sapagkat ikaw ay naging bayarang babae, tinalikuran mo ang iyong Diyos. Sa tagpong ito, ang mga tao ay nagdiriwang dahil sa kanilang saganang ani. Maganda yung ani nila. Sa panahon na ito, ng kanilang kasaysayan, mayroong pansamantalang kasaganaan na tinatamasa ang bayan. At sila'y nagdiriwang
doon sa kanilang ani, pero pinapatungkol nila yung kanilang ani doon sa kanilang mga Diyos-Diyosan sa halip na sa Diyos. Sabi ng ilang mga dalubhasa, ang lima na ito ay kinabibilangan ng mga fertility rites, yung mga ritual na ginagawa at karaniwan doon sa kanilang panahon. Yung mga fertility rites nila ay mga mahahalay na mga ritual para maging palaanakin. Alam niyo sa Ubando, Bulacan, di ba? Meron ding fertility rite doon, bagamat sumasayaw lang sila doon ng pandango habang umaawit ng Santa Clara Pinong-Pino. Ganoon, pero mas malala yung fertility rites na ginagawa ng mga tao kapag tag-ani. At ipinatutungkol nila sa Diyos-Diyosa ng ani. So sa ganoong setting o doon sa konteksto na yon, binibigkas ni Hoseas yung saway na ito. Huwag kang magalak, O Israel. Nang literal na sinasabi sa original huwag kang magalak ng gusto. Na kumbaga ay huwag kang maglulukso sa tuwa. Sapagkat paano ka magagalak samantalang ikaw ay naging bayarang babae, tinalikuran mo ang iyong Diyos. Wala kang dahilan para magalak. Yun yung sinasabi ng Panginoon sapagkat tinatalikuran mo ang iyong Diyos. At dalawang dahilan kung bakit walang kagalakan sa kalagayan ng isang makasalanan na tumatalikod sa Diyos. Una, tinatalikuran niya ang Diyos na siyang bukal ng tunay na kagalakan, ng bukal ng pagpapala. Sabi sa awit 16, talata 11, iyong ipinakita sa akin ang landas ng buhay. Sa iyong harapan ay may kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanang kamay ay may kasayahan, magpakailanman. Sa Panginoon, ipinatutungkol ng awit ang lubos na kagalakan, yung kapuspusan, yung pagiging perfecto na maligaya ay sa Panginoon ipinatutungkol. Ang tunay na kagalakan ay nagmumula sa Diyos. Ngunit ang hindi mananampalataya, sa ibang mga bagay niya hinahanap ang kaligayahan. Ayaw niya sa Diyos. Ganoon ang makasalanan na tumatalikod sa Panginoon. Sabi sa Jeremias 2:13, ganito yung reklamo ng Panginoon tungkol sa kanyang bayan. Ang bayan ko ay gumawa ng dalawang kasamaan. Tinalikuran nila ako, ang bukal ng mga tubig na buhay, at gumawa sila para sa kanila ng mga tipunan ng tubig, ng mga sirang tipunan na hindi malalagyan ng tubig. Yun daw yung dalawang kasamaan na ginagawa ng makasalanan. Tumatalikod sa Diyos at pagkatapos gumagawa ng balon ng maruming tubig at doon siya umiinom. Ganoon ang larawan ng isang makasalanan na tumatanggi sa Diyos, tinatalikuran niya yung tunay na kaligayahan. At sa ibang bagay niya hinahanap yung kaligayahan. At yung paglalarawan ay gumawa siya ng tipunan ng tubig, nasirang tipunan, at may maruming tubig. So sa kasalanan, ang tao ay tumatalikod sa bukal ng tunay na kaligayahan. At ikalawa, bumabaling sa hindi nakakapagdulot ng tunay na kaligayahan. Ang Israel ay nahumaling sa kasaganaan, pero ang sabi ng Panginoon, yung kanilang kasaganaan ay hindi makakapagsustento sa kanila. Yung kanilang mga ani. Sabi ng Panginoon sa verse 2, ang giikan at ang pisaan ng ubas ay hindi magpapakain sa kanila, at ang bagong alak ay kukulangin sa kanila. Yung alak, yan ay sumisimbolo ng kagalakan, nakakapagpasaya. Yung alak, pero ang sabi, kukulangin. So, hindi makakaabot doon sa totoong kaligayahan. Sabi ng isang
komentador tungkol sa talatang ito, ang makasalanan ay tumatalikod sa Diyos at siya ay nagiging balisa at walang kasiyahan. Ginugusto niyang maglingkod sa kasalanan at pagkasira. Ganoon daw ang makasalanan. Tumatalikod sa Diyos at siya ay ginugusto niya na maglingkod sa kasalanan at pagkasira, sa kasiraan. Sapagkat ang kasalanan ay pagsira mismo, sumisira mismo sa ating pagkatao. Kapag tayo ay bumabaling sa ibang mga bagay, sa halip na sa Diyos, sinisira natin ang ating sariling pagkatao. At yan ang kalagayan ng hindi mananampalataya, na tumatalikod sa Diyos, na siyang bukal ng tunay na kaligayahan at hinahanap ang kaligayahan sa mga bagay na nilikha. Ganoon ang pandaraya ng kasalanan. Inaakit ng kasalanan ang tao na ipagpalit ang Diyos sa mga bagay na nilikha, sa mga bagay na nararanasan ng kanyang mga pandamdam. Yun ang madali, sapagkat yun ang naririto, yun ang kasalukuyan, yun ang nakikita. Samantalang ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikita at nasa larangan ng pananampalataya. Ayaw ng tao yun. Ang gusto ng tao, yung nakikita, yung nahahawakan. Ang filosofiya ng tao, to see is to believe. Yan ang isip ng tao. Kung anong nakikita, yun yun. Yun ang magbibigay sa akin ng kaligayahan, yung nakikita, yung nahahawakan, yung nararamdaman. Subalit, sa pagpili niya sa mga nakikita, yung Diyos na hindi nakikita ay tinatahikuran niya, tinatanggihan niya. Ay samantalang ang Diyos ang lumikha ng mga bagay na nakikita. Siya ang bukal ng tunay na kaligayahan. Ang mga bagay ng Diyos ang nananatili, samantalang ang mga bagay ng pandamdam ay pansamantala. Hindi ba yan ang karanasan natin? Kapag natapos na yung pakiramdam, wala nang kaligayahan, wala nang kasayahan. At madalas kaysa hindi, yung mga nag-good time, tawa ng tawa habang meron pang iniinom. Pero pagkatapos, anong nangyayari? Problema. Merong kaakibat na problema ang kasayahan ng kasalanan. Merong kaakibat na problema ang pang-aliw na iniaalok ng kasalanan, ng sanlibutan, sapagkat iyon ay naglalayo sa kaniya sa Diyos. Pansamantala lang ang mga bagay ng pandamdam, at kung ang mga ito lang ang pinagkakaabalahan ng tao, yun ay pumipinsala sa kanyang pagkatao mismo. Kung maalala natin sa Roma 1, ang sinasabi ni Apostol Pablo sa kasamaan ng tao na ipinagpapalit niya ang Diyos sa mga bagay ng nilikha, ganito ang sabi ni Apostol Pablo: kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluwalhati bilang Diyos, ni pinasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan. Sa kanilang mga pangangatwiran at ang mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim. Sa pag-aangking marunong, sila'y naging mga hangal at ipinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira sa mga imaheng kahawig ng tao na nasisira, etc. Ipinagpalit nila ang Diyos na lumikha sa mga bagay na nilikha. At yun ang kasiraan ng tao, sapagkat ang kanyang pag-iisip, ang kanyang puso ay inilalayo sa bukal ng pagpapala, sa bukal ng kaligayahan, habang hinahanap niya ang kanyang kaligayahan sa mga bagay na nilikha. Ang tao ay nilikha para sa Diyos, at hindi matagpuan ng Diyos, siya ay napipinsala at unti-unting nasisira kapag siya'y nagpabaya sa pandaraya ng kasalanan. Mapandaya ang ating mga puso, sapagkat ang ating likas ay nahulog sa kasalanan.
Kaya mandaraya ang ating puso. Kahit pa tayo ay mga mananampalataya, bantayan natin ang ating mga puso sapagkat ito'y mandaraya higit kaysa anupaman at napakasama. Ganyan ang katotohanan na tinuturo ng salita ng Diyos. Yung Jeremias 17:7. Dinememorize natin yan. Yun ang tuturo sa atin kung ano yung ating puso. Kaya hindi maaasahan ang ating puso. Yung mga haka ng ating puso ay palagi na lamang masama. Kaya ito ay kinakailangan bigyang liwanag ng salita ng Diyos. Otherwise, pag tayo nang susundin natin, ilalayo tayo ng ating mapandayang puso. Isa sa pinakamalaking pagong sa tubig tabang ay yung alligator snapping turtle. Lumalaki yon na humigit kumulang 250 pounds, more or less 113 kilos. Yun ay carnivorous, kumakain ng karne. At yung paraan mo ng panghuhuli ng isda ay sa pamamagitan ng pandaraya. Sa dulo ng dila noong pagong na yun ay merong extension parang uod na kulay pink. So binubukan niya yung kanyang bunganga, ginagalaw-galaw niya yung extension na yun ng kanyang dila na parang uod. Pagka nakita ng isda, papasok na yun sa bunganga ng pagong yung isda para puntahan yung gumagalaw-galaw na yun na kulay pink na parang uod. At pagkatapos, i-snap niya yung kanyang bibig. Nahuli na niya yung isda. Kahit nga raw maliliit na buhaya ay nahuhuli noong pagong na yun. Ganoon ang huhuli yung pagong sa pamamagitan ng pandaraya at ganoon din tayo nahuhuli ng pandaraya ng kasalanan. Pinapapasok tayo sa pamamagitan ng kanyang pang-akit sa atin. Noong iniaalok niya na aliw, pero panandali ang aliw lang. Ang aliw na dinudulot ng kasalanan at sa pag-aakala natin na tayo ay liligaya roon, ang pinahihinat na noon ay kapahamakan. Kaya tantuin natin ang bagay na ito. Walang tunay na kaligayahan sa pagtalikod sa Diyos at pagbaling sa mga kaaliwan ng nilikha. Kahit pa yung binabalingan natin ay mga bagay na sa kanilang likas ay hindi naman talaga nakakasama. Gaya ng mga kaibigan, gaya ng trabaho, gaya ng pera. Ang mga ito sa kanilang sarili, kung nagagamit ng ayon sa kalooban ng Diyos, ay mabuting bagay kung nakakapaglapit sa atin sa Diyos. Subalit kapag ang mga ito ay umagaw ng ating panahon, ng ating pagsisikap, sa pagsisikap natin para sa mga espiritual na bagay, ang mga ito ay sumisira. Dinadaya na tayo ng kasalanan kapag gano'n. Tandaan natin, ang Israel ang kausap dito ng Panginoon. Kaya maging sa atin ng mga mananampalataya, tayo ay binabalaan dito at tinatawagan na mag-ingat, na huwag tayong magpakasaya kung nakikita natin na tayo ay tumatalikod sa Panginoon, kapag tayo inilalayo na ng mga bagay na pinagsisikapan natin, inilalayo na tayo sa Diyos, ito ay nagiging bitag na sa atin at pumipinsala ng ating spiritual na buhay. Ang Diyos, ang bukal ng ating tunay na kaligayahan, manatili tayo sa Kanya. At sa inyo na mga wala pa kay Jesucristo at hindi pa nakakaabot sa pananampalatayang pagkaligtasan, dapat yung matanto na ang Diyos ang tunay na kaligayahan ng tao at walang ibang daan ng paglapit sa Diyos, ng pagkipagkasundo sa Diyos, maliban kay Jesucristo. Kaya lumapit kayo kay Jesucristo at kilalanin siya
ang Panginoong nagliligtas, sumampalataya sa Kanya at sa Kanyang ginawa. So yan ang sa kalagayan ng makasalanan na walang kagalakan. At ikalawa, ang kahihinatnan ng makasalanan ay kawalang kagalakan. Sabi sa verse 3, sila'y hindi mananatili sa lupain ng Panginoon, kundi ang Ephraim ay babalik sa Ehipto at sila'y kakain ng maruming pagkain sa Assyria. At sa verse 17, itatakwil sila ng aking Diyos, sapagkat hindi sila nakinig sa Kanya. Sila'y magiging mga palaboy sa gitna ng mga bansa. Ang Ehipto ay simbolo ng pagkabihag at pagkaalipin. Doon inilabas ng Panginoon ang Kanyang bayan mula sa Ehipto, sa pagkakaalipin sa Ehipto. At yung ito ay ginagamit na talinhaga sa kahihinatnan ng Israel kapag sila ay nilupig ng Assyria at dadalhin mga bihag sa kanilang lupain. At sila'y kakain ng maruming pagkain sa Assyria. Alam nyo, ang Israel, ang mga Israelita ay hindi kumakain ng mga pagkain ipinagbabawal ng Diyos sa lumang tipan. Yung mga maruruming pagkain. Isa yon sa mga tanda ng kanilang pagiging bayan ng Diyos, yung hindi pagkain ng maruruming pagkain, yung mga tinatawag nilang mga unclean. Marami yan. Mayroong mga relihiyon na itinuturo pa rin yan. Subalit yan ay para sa Israel. Yan ay tanda ng kanilang pagiging bayan ng Diyos. Hindi sila kumakain ng mga pagkain, kinakain ng mga pagano. Ngunit dahil sa kanilang pagtalikod sa Panginoon, sila ay dadalhin mga bihag sa Assyria at sila ay mapipilitang kumain ng maruruming pagkain. Sila ay magiging kagaya ng mga pagano. Imagine ninyo yung paghihimagsik ng kalooban ng mga hindi naman sanay kumain ng maruruming pagkain. Yung ibig sabihin, maruruming pagkain, ceremonially unclean, baboy, yung mga isdang walang kaliskis, at iba pang mga hayop na nanduroon sa Levitico na pinagbabawal sa Israelita, sa mga Israelita na kanilang kainin. Imagine ninyo yung paghimagsik ng kanilang kalooban, yung pandidiri doon sa kanilang kailangang kainin dahil wala silang makain. So ganoon yung magiging karanasan nitong mga Israelitang ito at sila'y magiging kagaya na ng mga pagano kalaunan. Masasanay na sa buhay ng mga hindi mananampalataya. At sa kasaysayan nga, ang kaharian ng Israel ay hindi na nakabalik sa kanilang lupain. At sila'y napabilang na sa mga hintil. Sila'y tinatawag sa kasaysayan na the 10 lost tribe of Israel. Sila yung mga napahalo na sa mga hintil. Itatakwil sila ng aking Diyos. Yun yung kahihinatnan ng kanyang bayan. Yun yung kahihinatnan ng pagtalikod sa Diyos. At tatlong bagay, unahin natin na sinasabi rito sa kahihinatnan ng Israel at yun ay pinatutungkol din sa mga makasalanan na hindi magbabalik loob sa Kanya. Una, yung kahihinatnan na pagkabihag. Ang makasalanan ay bihag ng mga pagnanasang Kanyang binibigyang layaw. Siya ay bihag ng kasalanan. Halos lahat ng tao ay aamin na sila ay makasalanan. Walang problemang aminin yan ng mga tao. Lahat tayo makasalanan. Pero kakaunti ang tatanggap na siya ay alipin ng kasalanan. Sa katunayan, maging kahit sa mga evangelical na mga Kristiyano, yung usapin noong pagiging alipin ng kalooban ng tao sa kasalanan, yan ay pinagtatalunan ng mga
Kristiyano. Yung usapin ng kalayaan ng kalooban ng tao na pumili ng mabuti at masama. Merong mga Kristiyano na nagsasabi, nagtuturo na ang tao ay may kakayahang pumili ng kung ano ang kanyang gagawin. Susunod ba sa Diyos o hindi? At itinuturo na ang tao ay malaya. May malayang kalooban na pumili ng mabuti at masama. Si Martin Luther ay tutol sa katuruan na ito na ang tao ay malayang pumili ng mabuti at masama. Kaya siya ay sumulat ng isang lakhalain na pinamagatang On the Bondage of the Will, tungkol sa pagkaalipin ng kalooban bilang sagot sa sinulat ni Erasmus na on free will, tungkol sa kalayaan ng kalooban. Ipinapaliwanag ni Luther na ang kalooban ng tao ay naglilingkod sa alinman sa dalawang Panginoon, ang Diyos o si Satanas. Na kung hiwalay sa biyaya ng Diyos, lahat ng tao ay alipin ni Satanas para sa kasalanan at hindi malayang makawala sa pagkakaalipin na ito. Ang sinasabi ni Martin Luther, ang hindi mananampalataya ay walang kalayaan na pumili ng mabuti. Puro masama lang yung pinipili niya. Actually, sa isang banda, pwede rin naman sabihin na ang hindi mananampalataya ay mayroong kalayaan ng kalooban. Malaya yung kanyang kalooban na magkasala. Hindi siya pinipilit. Siya mismo ang gumagawa ng kanyang kasalanan at palaging doon ang kanyang punta. Doon ang kanyang gawa. Puro kasamaan, puro pagsuway ang kanyang ginagawa. Yun ang kalooban ng isang hindi mananampalataya. Marahil tututol tayo, wala bang ginagawang mabuti yung hindi mananampalataya? Ang pinag-uusapang kabutihan dito ay iyong pagsunod ng perpekto sa kalooban ng Diyos. Kapag ang tao ay laban sa kanyang kalooban ng iniuutos ng Diyos, wala siyang kalayaan na sundin ng Diyos. Laging patungo sa kanyang sariling gusto ang kalooban ng tao. Hindi ba yan naman ang totoo? Kapag laban na sa gusto ng tao ang ipinapagawa sa kanya, halimbawa yung isang mapagmahal na anak, sa kanyang magulang, kapag nagkagusto sa isang bagay na tinututulan ng kanyang magulang, sinong nasusunod? Di ba yung tao pa rin, yung anak na yun, na ang kanyang kagustuhan ng kanyang susundin? So yun yung sinasabi ni Martin Luther, na ang tao ay alipin, o yung kalooban ng tao ay alipin ng kasalanan. Wala siyang kakayahan na gumawa ng totoong mabuti na ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi ba binanggit natin kanina? Roma 8:7. Ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos at hindi sumusunod sa kautusan ng Diyos, hindi nagpapasakop sa kautusan ng Diyos, hindi nga maaari. Yon ang itinuturo ng Biblia mismo at yon yung ipinaninindigan ni Martin Luther laban kay Erasmus. Maraming mga talata sa Biblia ang nagtuturo ng katotohanan na ito. Sabi ng Panginoong Hesukristo mismo sa Juan 8:34, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Kaya ang tao, dahil sa pagkahulog ni Adan ay alipin ng kasalanan at sa kalagayang ito, hindi siya makakaabot sa tunay na kaligayahan. Sabi sa Roma 6:16, hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili bilang alipin sa pagsunod, kayo'y mga alipin niya sa inyong sinusunod?
maging ng kasalanan tungo sa kamatayan. Hindi sa buhay na walang hanggan ang pinatutunguhan ng kasalanan, bagkus ay kamatayan, walang hanggang pagkawalay sa Diyos ang kinahihinatnan ng kasalanan. At ikalawa, kinahihinatnan ng makasalanan, kapaitan at kalungkutan. Ang kasalanan ay nagdudulot ng kapaitan ngayon at magpakailanman. Sabi sa Jeremias 4:18 at 19, Jeremiah 4:18 and 19, ang inyong mga lakad at ang inyong mga gawa ang nagdala ng mga bagay na ito sa iyo. Ito ang iyong pagkasalanta. Anong pait? Ito'y tumatagos sa iyong puso. Ang paghihirap ko, ako'y namimilipit sa sakit, o ang pagdaramdam ng aking puso. Ang aking puso ay kakaba-kaba. Hindi ako matahimik sapagkat narinig mo, o kaluluwa ko, ang tunog ng trumpeta, ang hudyat ng digmaan. Ganyan ang kalooban ng hindi mananampalataya sa kanyang kasalanan. Sabi ni James Smith sa The Bitterness of Sin, ang kasalanan ay mapait sa kanyang likas sapagkat ito ay pagtalikod mula sa Diyos, ang pinagmumula ng tunay na kaligayahan. Ito ay pagkapuot o paglaban sa Diyos, ang nagbibigay ng tunay na kasiyahan. Ito ay paghihimagsik laban sa Diyos, ang matuwid na hukom na nagpaparusa ng kasalanan. At ito ay pagbaba o pagkasira ng tao na nilikha sa wangis ng banal at maligayang Diyos. Banal at pinagpalang Diyos. At ang kasalanan ay mapait sa kanyang mga epekto. Pagmasdan niyo ang sanlibutan, ang pagkakahati-hati, ang pag-aaway-away, ang kalituhan, ang mga sakit, itong pandemyang ito, ang pagdanap ng dugo, ang kalupitan, ang lahat ng mga ito ay epekto ng kasalanan. At tingnan ang mga pamilya, ang pagkakahati-hati, ang galit, ang paninibugho, ang kawalan ng pag-ibig ay mga epekto ng kasalanan. At pagmasdan niya ang mga individual, lahat ng mga paghihirap ng katawan, ng sakit, ang pagkabagabag ng kaluluwa, kalungkutan, at mga pagdurusa, magpasawalang hanggan, ang mga ito ay bunga ng kasalanan. At pagmasdan ang mga kaluluwang naghahanap ng kaligayahan, pagmasdan ang sanlibutan, pagmasdan natin yung ating mga kakilala na naghahanap ng kasiyahan sa buhay, kaya kung saan-saan, kung ano-ano ang kanilang pinagkakaabalahan para hanapin yung kaligayahan na iyon. At maging sa atin, tayo na mga mananampalataya, hindi rin nakukumpleto ang ating kaligayahan. Yan ang totoo sa buhay na ito. At nawa, yung nakikita natin na yan, na epekto ng kasalanan sa ating mga buhay ay magpatingkad ng ating pag-asam sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. At ikatlong kahihinatnan at pinal na kahihinatnan ng kasalanan ay ang pagkatapon mula sa presensya ng Diyos. Sa uling araw, dadamputin ng mga anghel ang mga hindi nagbalik loob sa Diyos, ang mga hindi sumasampalataya kay Jesucristo, at itatapon sa dagat ng apoy, sa dagat-dagatang apoy. Sabi sa Apokalipsis 20, talata 15, at ang sino mang natagpo ang hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawak ng apoy.
At sa Apokalipsis 22, talata 14 at 15, mapapalad ang mga naghuhugas ng kanilang damit upang sila'y magkaroon ng karapatan sa pulong kahoy ng buhay at makapasok sa lungsod ng Diyos sa pamamagitan ng mga pintuan. Ngunit sa labas ay naroon ang mga aso, ang mga mangkukulam, ang mga mapakiapid, ang mga mamamatay tao, ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at ang bawat umiibig at gumagawa ng kasamaan o kasinungalingan. Ang Diyos ay matuwid na humahatol sa makasalanan. So ang buhay ng makasalanan ng mga wala kay Jesucristo ay buhay na walang kagalakan at hindi magkakaroon kailanman ng tunay na kaligayahan. Ngunit ang buhay ng mga nagbalik loob sa Diyos at sumasampalataya kay Jesucristo ay buhay na walang hanggan. Buhay na maligaya, magpasawalang hanggan sa piling ng Diyos. Sabi sa Apokalipsis 21:2-4, at nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos na nakahanda, na gaya ng isang babaeng ikakasal na nagagayakan para sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono na nagsasabi, masdan ninyo ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya'y maninirahan kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya'y magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. Ito ang inaasahan ng mga mananampalataya. Subalit, sa mga hindi kumikilala kay Jesucristo at hindi sumasampalataya sa Ebanghelyo, ang kanilang inaasahan, hindi nila inaasahan, sila'y magugulat na lamang sa kanilang kahihinatnan. Sila'y tatamputin ng mga anghel at itatapon sa lawak ng apoy, dagat-dagatang apoy, at doon na sila magkasawalang hanggan. Ganyan ang buhay ng mga wala kay Jesucristo. Subalit ang mabuting balita, ang buhay na iyan ay maaari mong matalikuran. Maaari kang makaalis sa buhay na yan kung ikaw ay lalapit kay Jesucristo at kikilalanin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Sabi ni Cyprian sa kanyang sulat kay Donatus, itong daigdig na ito ay isang masamang mundo, Donatus. Isang napakasamang daigdig. Subalit natuklasan ko na sa gitna nito ay merong payapa at mabubuting mga tao na natutunan ang dakilang lihim ng buhay. Sila ay nakatagpo ng kaligayahan at karunungan na libong ulit na higit na mahusay kaysa anumang mga aliw ng ating makasalanang buhay. Sila'y hinahamak, sila'y inuusig, subalit baliwala iyon sa kanila. Sila ay mga Panginoon ng kanilang mga kaluluwa. Napagtagumpayan na nila ang sanlibutan. Ang mga taong ito, Donatos, ay ang mga Kristiyano. At ako'y isa sa kanila. Nawa, masabi rin natin ito, kagaya ni Cyprian. Masabi rin natin ito sa ating mga kakilala, sa ating mga kaibigan, na natagpuan na natin ang lihim ng tunay na kaligayahan sa buhay. Si Jesucristo at ang Ebanghelyo. Naway matagpuan nyo rin ito. Kayo ng mga wala pa kay Jesucristo, naway makaabot rin kayo sa ganitong paninindigan. Pagsampalataya kay Jesucristo at pagtatamo ng totoong kaligayahan ngayon at magpakailanman.
Ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, bagkus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumasampalataya, ang puot ng Diyos ay naninirahan sa kanila. Juan 3:18, Juan 3:26. Tandaan ninyo yan. Ang buhay na walang hanggan ay tanging na kay Kristo lamang.